Hi guys! Gawa ulit tayo ng cake. Samahan niyo akong ma-stress sa ginawa kong cake. Syempre, dadamay ko kayo. Nakita niyo naman guys sa video ko. Buttercream nga pala ang ginamit ko. Yun yung mali ko. Hindi naman sa maliit na buttercream ang ginamit ko guys. Kundi dahil sa makakalimutin talaga ako. Mamaya guys, malalaman nyo kung bakit. Dalawa kasi talaga yung pinagpipilian ko guys ng frosting. With it ba or butter? So nag-decide ako na butter na lang yung gagamitin ko since may binili akong butter kahapon. Baka kasing masayang pag hindi ko ginamit kasi sobrang init ngayon. So ayun na nga guys, may nag-order kasi sa akin kaya napagawa ako. Base ko nga pala guys, Choco Moist. Saka gumawa na rin pala ako ng ganache. Ako lang gumagawa ng ganache ko guys kasi mahal yung dark chocolate. Although mahal din naman ang cocoa powder pero carry lang naman. Tsaka gusto ko yung lasa niya, parang red ribbon. Saka alam nyo ba guys, nakatikim lang ako ng red ribbon nung nagtatrabaho na talaga ako. Pero nung nasa probinsya ako, parang wala akong naalala na nakabili kami ng red ribbon. Kasi walang pambili. Yun talaga yun. Jollibee nga, hindi mabili-bili. Red ribbon pa kaya? Ay nako, ang dami kong daldal. So ayun na nga guys. Yung gamit na frosting ko dyan guys, yung butter na sinasabi ko sa inyo. Naglagay lang din naman ako ng coffee dyan sa butter. Tansya-tansya lang hanggang sa makuha mo yung lasa ng mocha na gusto mo. So ayun na nga guys, sobrang hirap talaga ako dyan sa magpakinis din sa cake na ginagawa ko. Grabe pala talaga no, kapag nagsisimula ka ng mag-bake. Lahat ng pagod ay mararamdaman mo talaga. Kasi after mong gumawa ng cake, may naghihintay pa sa yung mga hugasin. So ayun na nga ulit guys, ayan ang sinasabi ko sa inyo kung bakit ako nai-stress. Kasi nga guys, hindi ko naalala na butter nga pala yung frosting ko. Ang nangyari kasi guys, bagong gawa kasi ang pang drip ko. Bagong luto siya, nilagay ko na agad dyan sa cake ko. Kaya yan, natunaw yung butter. Kaya mapapakanta ka na talaga ng kalma. Kaya sabi ko na lang sa sarili ko guys, dito ang panahon para mapanghinaan ako ng loob. Kasi may nag-aantay nito. Kaya ginawan ko na lang talaga ng paraan. Nakita nyo naman guys, iba na yung kulay niya. Hindi ko na rin na-achieve yung ganong kinis ng una kong ginawa. Pero okay lang, at least nagawan ko siya ng paraan. Kasi gumawa ako ng panibagong icing. Boiled icing nga pala ang ginamit ko dyan. Buti na lang, medyo marunong na talaga ako sa boiled icing. Wow. Totoo lang guys, parang gusto ko pang gamitin yung boiled icing. Para sa akin, mas stable siya pang frosting. Basta makuha mo lang kung paano lutuin yung sugar niya. Isa din kasi yun sa dahilan para maging stable ang icing mo. Kaya kung kayo guys ay magbabalak din magbe-bake, ang unang alamin nyo rin ay ang paano gumawa ng boiled icing. Kasi malaking tulong din talaga ito guys. Kasi mahal ang butter. Ito, 2 egg white lang, makakapag-frost ka na ng isang cake at cupcake. So ayun na nga guys, nilagyan ko na rin pala ng design sa ibaba ng cake para naman hindi halata napagod yung cake natin. Marami pa akong gustong matutunan guys sa pagbe-bake, kaya inuunti-unti ko lang talaga. Kaya mahalaga talaga guys na alamin natin kung ano talaga yung gusto natin para masaya nating magagawa. Bye guys, maraming salamat sa panonood.